ma'am. Konteksto muna natin. Okay, Tema para at surprise konteksto. muna yung ating guest Oh. Okay. Ang atin pong topic ngayon ay pambansang budget. Para nga ba sa kapakinabangan ng bawat Pilipino? Sa konteksto po, nang pirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang General Appropriation Act or GAA for 2025, naging usap-usapan ng kabuuang halaga nito mula sa Philippine Peso 6.352 trillion na ibinaba sa halagang Philippine Peso 6.326 trillion. Nabito ng Pangulo ang halagang Philippine Peso 194 billion na kasama dito ang Philippine Peso 26.065 billion nakalaan sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways o DPWH at ang 168.240 billion para sa unprogrammed appropriations. Ayon kay Department of Finance Chief Ralph Recto, binusisi daw nila ng husto ang pambansang budget na ito na tunay na pakikinabangan ng ating bansa at ng sambayanan. Ito daw ang pinakamalaking budget na nailaan sa kasaysayan ng bansa. Pero ang tanong, makasisiguro ba tayo na mga kapupuntahan nito ay ang mga serbisyo at programa na mahalaga para sa mga Pilipino? Ang may pinakamalaking alokasyon daw ay para sa edukasyon na 35%. Kasama na dito ang mga pang-edukasyong programa ng PNP Academy, AFP, ang para sa TESDA, State Universities and Colleges at sa CHED. Sa infrastruktura ay 15%, sa kalusugan ay 12%, sa tanggulan ay 7% at ang natira pang 31% ay para sa iba't ibang ahensya pa at programa ng gobyerno. Kung susuriin ang bawat porsyento, waring di tunay na tumutugma sa nararapat na prioridad. Ang sambayanan ay magpapatuloy sa paghahanap sa bawat pisong katumbas ng nararapat na mapunta para sa edukasyon, sa pangkalusugan, pangkabuhayan, pagpapabahay at mga sapat na ayuda. Hindi dapat magamit ng husto ang budget sa mga proyekto at infrastruktura na ang makikinabang lamang ay ang mga politikong gagawin itong pang-akit sa tao at boto patungo sa sarili nilang kapakinabangan. Busisiin natin at aralin ang pambansang budget at igiit pa rin ang mga prioridad na benepisyo na pakikinabangan ng bawat Pilipino. Bantayan ng paggastos ang bawat ahensya ng gobyerno at siguraduhin na ang mga programa ay nakalaan para sa kagalingan ng bawat mamamayan. Ang ganda ng konteksto. Ang hirap intindihin ng mga bilyon na trilyon, ano? Ipapaliwanag ni Sir yan. Pakilala mo na Opo. yung panauhin Sige. natin, Kaplitz. Opo, dito talagang wala ng Q&A dahil lahat sinasabi na niya siya po ang Executive Director ng Ibon Foundation at na-receive po niya ang Bachelor of Science degree sa London School of Economics and Political Science o LSE. Wala pong iba kundi yung ating paborito at laging bisita kapag ganito rin lang ang topic si Sir Sunny Africa. Magandang gabi po. Teaming, Sir. Hi, gandang gabi sa lahat. Basta na Happy New Year. Happy New Sana naging Year. happy naman kahit paano mga yung bakasyon, yung Mm. holidays. Sana nakapagpahinga naman lahat. Nakapagpahinga Pero naman. laban na. Ito, Balik yan, na sa normal tayo lahat. balik na sa trabaho. Magkape muna, magkape. Sige lang. Pagkatapos ito, magtitimpla ako ng kape. Gandang umaga sa lahat. Okay. Sir, siguro unang tanong as usual, paano niyo po tinitignan yung kasi sa ngayon yung kagaya na nabanggit ni Caplitz kanina, 6.3 trillion, no? Pinakamalaki sa kasaysayan ng ating bansa. So, sa tingin niyo po, paano ito umabot sa ganito kalaking porsyento yung budget natin? Yung halaga. Mm. Well, sa to lang, hindi lang dapat sabihin balita na pinakamalaki yung budget kasi sa buong kasaysayan ng Pilipinas, isang Taon-taon. beses lang yata naging mas maliit yung budget kumpara sa nakarang taon. So, kumbaga sa Ah, lahat, syempre, bawat budget naman, taon-taon lumalaki tumataas. siya. O, kaya ano Mm. yan, Tumataas talaga. pasabog lang nila yan. So, sa akin, hindi na mayor na punto. Mm. Tapos, pero siguro Parang battle lang pinakamahalaga ng dyan, yabang, ganun. ano lang yan? Kasi seryoso, I think 1993 or 1994 lang, may bahagyang baba ng 1% yata. Pero maliban dun sa isang taon na yon, lahat ng budget ay palaging Puro record budget. pataas na. Mm. Ano yan? Pag sabi mo, yung anak ko ay tumangkad. Lahat naman ng budget tumatangkad, di ba? Yun. So, yun. Pero siguro ang mas punto, nakakalula talaga pakinggan yung mga trillion piso na yan, di ba? I mean, 6.3, 6.4 Hindi ko na trillion. mabilang yung zero nun.
Oo, di ba? At saka, kung sabihin trillion, medyo wala ka ng ano eh, wala ka ng balang kasi ba kung 100 piso, kamatis 200, 300, medyo naisip mo pa eh. Kasi kung bibigyan ka ng trillion, nakakalula. Pero siguro ang punto, ang tigo pinakamalagang punto lang sa budget ngayon, walang gobyerno magkasabi pangit ang budget nila. Imposible yan eh, di ba? So siguro kahit kasi Secretary Recto kung sinasabi niya ang ganda-ganda ng budget na to, ito ay para sa kapakipakinabang to sa lahat ng Pilipino. Ano na yan, press release lang yan. Pero kung titingnan yung numero, yun ang maganda sa budget. Nakakalula nga siya, pero kung titingnan mo yung numero, makita mo ano ba yung priorities ng gobyerno. So, sa amin yun ang kahalaga ng budget kasi um, kung mahalaga sa'yo, magbibigay ka ng pondo. Kung di mahalaga, hindi mo lalagyan ng pondo. At sa ganung usapin, ang pinakamalinaw dito sa buong proseso ng budget, ang pinaka-priority ng pamahalaan, syempre bayad utang. Pero labas doon, pork barrel ng mga ng mga mambabatas at yung ano to, yung infrastruktura na ang makikinabang dyan, mas mga malalaking kumpanya at mga dayuhan. Habang yung mga pinakakailangan sana ng mamamayan, pinaka may kagat na ginhawang mararamdaman, edukasyon, kalusugan, pabahay. Actually, pati ayuda. Kami, hindi kami kontra sa ayuda. Kontra kami sa pagbababoy ng mga kongresista, ng mga politiko ng ayuda. Pero ayuda, isa pa doon ang kagipitan naman. Anong kakapitan ng nangangailangan, di ba? So sa amin, kung titinan yung mga numero, walang duda. Ang priority ay bayad utang, pork barrel, infrastruktura para sa mayaman. Ang hindi binibigyan priority, yung mamamayan. Humina ang budget para sa edukasyon, humina ang budget para sa agrikultura, humina ang budget para sa kalusugan, humina ang budget para sa pabahay. So sa amin yun ang pinaka madali makita kasi numero eh. Makita mo yung paglaki, makita mo pagbaba. Okay. Sir, nabanggit niyo yung yung mga pagbayad sa utang kasi siguro hindi alam ng mga kababayan natin sa GAA yung General Appropriation Act, no? May tatlong bahagi na tinatawag Mm. yung natin yung budget. Yan yung program, automatic, tsaka yung unprogram. Mm. Yung program, yun yung mga tag dito, yung budget ng mga different agencies na Mm. binanggit natin kanina. Yung automatic, yung sinasabi niyong utang, no? Ang program, yun yung mga, sabihin natin mamaya, i-discuss natin mas malalim yan, yung pork Oo. barrel ngayon. Bakit So, ang doon muna program? tayo sa utang, sir. Mga ilang porsyento yung naibabayad natin sa utang kada taon sa natin, sa national budget. Okay. Yung mga nakakadulang numero, di ba? Ditong 2024, nakakatapos lang. Ang pangkalahatang binayad na utang sa utang ng gobyerno, 2 trillion pesos. Sa 2 trillion piso na yan, sa pagbayad ng interest lamang, 763 billion. Sa pagbayad ng principal, Principal. 1.3 trillion. Okay? So, ang laki niyan. Sobrang laki. 2023, 1.6 trillion lang yata. Ngayon, umabot na ng 2 trillion. Pero isa nakakatawa dyan, o hindi mo nakakatawa, pero ganun daw sa accounting, ang inuulat lamang ng gobyerno na bayad utang yung sa interest na 760 billion. Pero kung kakalkulin mo yung 3,000 pahina yung libro ng budget kung kakalkulin mo yun, makita mo kahit may 763 billion para sa interest payments, may 1.3 trillion para sa principal. At nitong 2025, na pasok ang 2025, actually lumaki yung pagbayad sa interest payments, nasa about 850 billion na. Kung natin 763 billion lamang, so halos 1 daang billion dagdag doon sa interest payments. Samantala yung principal amortization, 1.2 trillion pa rin. Kaya lumaki to 2.1 trillion ang bayad utang nitong 2025. Ang masaklap dyan, so nagbayad na tayo ng 2 trilyon noong nakarang taon. Lumaki pa rin yung Eh, yung utang inutang natin. natin. Yun nga. Ayun, Yun yung lumaki pala, pa rin no? yung utang natin. Kaya ano, neto yan Kasi dun sa inuutang natin, bahagi dyan, pagbayad sa utang, bahagi gagastusin. Yung kabuong utang natin, kung 14.6 trillion noong 2023, umabot ng 16.1 trillion nitong 2024. At pagkatapos ng 2025, sa maraming matamis na sinabi ni Secretary Recto, aabot ng
from 16.5 trillion, ay 16.1 trillion, abot ng 17.4 trillion. So madadagdagan pa tayo So, actually ng 1.2 trillion sa isang taon itong 2025. Ang hirap so sa madali, mag-lista. so sa madaling salita, sir, sa pagkakaupo ni Marcos na wala pang 3 taon, nakakautang na siya ng tatlo o 4 na trilyon. Um, Lumaki yung utang ng halos 4 na trillion na. Opo, yun yun. Hmm? Yun ang pinakasuma total nun. So, ibig sabihin, may Pero sarili inutang niya, sariling, mas malaki pa dun ha. ganon. Ganito yun. Kung meron kang 100 piso utang, Mm, tapos umutang ka ng 50 piso. Kung mm, 50 piso, ginamit mo doon 30 pesos pambayad utang, 20 pesos sa gastusin mo, mababawasan ng konting utang mo kasi nagbayad ka ng utang eh. Right. Pero, mm, neto dahil umutang ka, lalaki pa rin. So, yung inutang actually ni Marcos, I think, abot yata ng 5.5 trillion na ngayon. Pero dahil bahagi doon napunta naman sa pagbayad utang, hindi yung buong halagang inutang ang lalabas doon sa paglaki ng utang mo. Anyway, accounting na lang yan. Pero, ang suma Tama. total, Hindi ko trillion pwede yung piso. accounting eh. Pero grabe. Sa amin, ang ano yan, ang nakakainis dyan, sa utang naman, so ito lang, sa pangkalahatan, no, walang issue naman mag-utang eh. Kasi may say-say naman, di ba? Kung kulang ang ano, mm. ang pondo, Ang resources. may kailangan bigay na ano na tulong o ano man yan, pagnenegosyo, pagpapalago ng kita, okay na naman umutang. Ang problema kasi ngayon, yung nagbabalikat ng utang, palaki ng palaki ang binabalikat ng mahirap sa middle class ng Pilipinas. Bakit? Kasi Mm. binabawasan ng buwis sa mayayaman. Mm. 'Di ba? Ano bang Bagay. saan ba halimbawa kung umutang si Marcos ngayon, I think yung huling datos halos 6 trillion pesos talaga inutang niya eh. Okay? Mm. Pero dahil 6 trillion inutang niya, pero yung buong dagdag sa utang sa ngayon I think about ano lang siguro mga 4 trillion lamang. Anyway, ang masaklap Mm. siya kasi diyan, kung yung pambayad ng utang galing sa buwis, nito man nakaraang Mm. taon, hindi lang kay Pangulong Marcos. Nag-umpisa lalo na kay Pangulong Aquino, lumala kay Pangulong Duterte, nadagdagan pa kay Pangulong Marcos, yung bawas bis sa mayayaman. Kung babo, Mm. pero dagdagan mo ang buwis sa mahihirap, ay ibig sabihin nun, yung nagbabayad ng utang na yan, binabalikat na mahihirap. Nagpasa sila, ang mga Mahirap. patwiran nila, kailangan bawasan ng buwis sa mga kumpanya. Para daw, may ganyo sila Para maakit. mag-invest. Okay. So yung Create More Bill, pinasaya ni Pangulo Marcos, binawas sa yung buwis ang binabayad ng mga kumpanya. Yung Create Bill, Mm. pinasaya ni Pangulong Duterte, binawasan. So kung dati, halimbawa, isang dayong kumpanya, 30% na kanyang kita babayad niya, ngayon 20% na lamang. Ang laki niyan. Di ba? From 30% income tax, 20% na lang. Pero samantala, anong pampuno ng gobyerno dun sa pagbawas ng buwis dun sa mga malalaking kumpanya? Ang pampuno niya, yung sin taxes, di ba? Yung tax sa Mm. produktong petrolyo, yung mga VAT exemption Mm. tinanggal niya, yung VAT sa mga Mm. kinokonsume sa pang-araw-araw. Eh sino ba nagbabayad ng Mm. mga ganong klaseng mga buwis? Ordinaryong Yung Pilipino. consumer. Binawasan ang buwis sa Consumer. mayayaman, Napakalaking yung dinagdagan Pilipino. ang buwis sa mga consumer. So para alam mo yun, Mm. at ipagmamalakan nila na hindi, okay lang mapalakin yung utang kasi nababayaran naman. Yung tanong, sino ba nagabayad? Hindi yung mayayaman. Ayun. Kaya Sir, magtataka ba siguro, tayo ba't layong yung mayaman ng mayaman? oh, siguro, Saka sir, sir ano sa muna, amin, no? Sige, Kapdits. ito nga umuutang nga tayo pero may kinapupuntahan ba talaga yung mga inuutang natin na to? Yun ang tanong. Oo nga, alam mo, yung utang kasi ng gobyerno, may bahagi dyan nakalaan para dun sa kalsada dito, o tulay dyan, o Mm. farm to, agriculture support dito, ganyan. Sa pangkalahatan, yung utang ng gobyerno, pupasok sa malaking bayon ng kita yan. Yung kita niya mula dun sa buwis, kita niya mula sa utang, papasok sa bayong. Kaya dun, kung sabihin, saan ginagamit yung utang, ang damang sagot dyan, saan ginagamit yung pambansang budget. At sa amin, yung nga yung Mm. nakakainis dito, kung titingnan yung pambansang budget, walang duda ang priority ng budget, dinagdagan ng pork barrel, dinagdagan ng bayad Ayun. utang,
Dinagat ang infrastruktura na marami sa infrastruktura, hindi naman yung kailangan ng Pilipino eh. Marami nga dyan Mm. infrastruktura, nakasentro sa NCR, Gitnang Luzon, Timog Katagalugan. Bakit? Kasi nandiyan ang mamalaking kumpanya na gusto nila mas magandang kalsada o release ng tren para yung Mm. produkto nila mas madali dalhin sa pier, mas madali dalhin sa airport. Yun talaga yung pangunahin beneficiary ng infrastructure projects. Hindi naman school building eh, hindi naman ospital, hindi Hindi. pa yata abot ng 5% yan. Hindi pa abot ng 5% ng infrastructure budget na pupunta sa eskwelahan or sa ospital. Kaya Madalas ay napakalinaw. ghost project, ano? Oo, ay isa pa yun, di ba? Samantala yun nga, sa balita kanina, nagtaas presyo ng bilihin. Ano bang pinakapangunahing tugon dapat ng gobyerno kung tumataas ang presyo ng bilihin at walang kulang ang trabaho, kulang kita ng publiko? Actually, ayuda naman talaga eh. Kami, Mm. yung inis ng mga tao sa ayuda, inis yan dun sa paano sinasamantalang mga politiko para dun sa kanilang pagkakampanya, di ba? Yung nakakainis eh. Mm. Pero Mm. ang mas mahalagang masapul sa amin, kung sa paano ng kagipitan, kung talaga ang kulang ang trabaho, kung talaga ang kulang ang kita, na hindi nakasabay sa pagtaas ng presyo ng bilihin, ano iyo mo sa kangkungan yung ordinaryong Pilipino, mayroon ng Pilipino? Hindi eh. Kung magbibigay ka ng budget para payamanin yung mga politiko sa pork barrel projects, kung bibigay ka ng budget para sa infrastruktura na lalong yayaman ang mga tulad ni na Villar, ang tulad ni na mga Razon, ni Mm. na Ramon Ang, na mga Mga dayuang kumpanya, kontraktor. kung diyan ang binibigyan ng pondo, pero hindi yung binibigyan ng tulong yung nangangailangan, baluktot yun. So sa akin, Mm. actually gusto yung minsan pinag-usapan dito na sana yung mga Pilipino sa ayuda, well, kung wala kang trabaho, magkakasya ka talaga saan naman makakuha mo kung saan man. So karapatan ng Pilipino magkaroon ng suporta sa pangangailangan. Ang iwasto natin diyan, hindi yung pagbigay ng ayuda. Iwasto diyan, bakit walang trabaho, bakit ang baba ng kita, Mm. bakit ang baba ng sahod. Iwasto natin diyan, bakit binababoy ng mga politiko yung karapatan ng Pilipino na may suporta siya sa gobyerno sa pananakagipitan. Bakit yung emergency, yung band-aid, forever band-aid? Yun ang mga kailangan na ayusin. Hindi yung paghihinto ng ayuda. Medyo ano yan sa amin, malaking problema dun sa pag-iisip yon. Pinagkakait Mm. natin yung tulong na kailangan naman ng mga kababayan natin. Sir, bago siguro natin fokusan yung program tsaka unprogram budget kasi alam natin nandyan yung focus ng corruption eh, yung kumbaga mga pork barrel. Tanong ko lang dun sa automatic sa pagbabayad ng utang, wala bang hocus-pocus na nagaganap doon? Kasi pwede nila i-declare na ganun yung binayaran pero pwedeng alam nyo na. Hindi ko na, Well, ano. Mm. yung usapin ng pagiging automatic, ang ibig sabihin lang dyan, hindi na siya pinag-uusapan sa Kongreso. Kasi ang proseso kasi ng budget, isang buwan pagkatapos ng pagbukas ng Kongreso o pagbukas ng sa SONA, usually katapusan ng Hulyo, umpisa ng Agosto, isinusumite na yung budget. Tapos mga 3-4 na buwan, yan ang pangunahing tinutunan ng pansin ng Kongreso. By December, ipipirma na siya para sa dating na Enero, ipapatupad na siya. Ibig sabihin naman na automatic appropriations, sa dami ng mga committee hearing dyan, hindi na pag-uusapan yung bayad sa utang. Kumbaga, mula noong 1970s, automatic na pasado na yan. So, halimbawa, yung 850 billion pesos na interest payments ngayon, hindi na bubusisiin yan. Automatic. Okay. Pero Kailangan natin. wala akong nakikickback doon. Sa tingin nyo, Ah, wala nakikick. hindi. Malamang Imposible. hindi doon sa utang mismo. Kasi yung utang, ano na yan eh, financial transaction lang yan. Ang mga kickback Ah, mangyayari kung paano ginagamit yung utang na yon. Yun, okay. yun. Oo, Utang. tama. Ano yan, maayos na lista nyo, interest payment. Nakalista dyan, Mm. ilang libo dyan na inutang sa mga bangko, dun sa mga nagbumili ng government bonds, dun sa mga ADB, World Bank, nakalista na maayos yan eh. Mahirap makakuha ng kickback dyan. Hindi dun sa bayad Mm. utang yung kickback nila. Dun sa Mm. saan pinagagastosan ng Oo. utang, Tama. doon ang kickback Mm. nila. At yung Mm. nga actually, isang buti na nabanggit na rin yan, sa hindi naman bulong brigade, no? Pero medyo open secret na yung SOP dati Mm. SOP daw 20. 20-30%. Ngayon, 40 Ngayon na daw raw eh. umaabot na ng 40-50% na. Diyos So ko. sa amin, hindi yun sa usapin ng bayad utang, usapin niya ng pork barrel project.
Mm. Yun nga, Mm. sir, nabanggit niyo yung pork barrel. Kasi noong 2013, di ba noong panahon ni Pinoy, in-overrule na ng Supreme Court yan na Hmm. bawal ang pork barrel, yung PDAP, no? Priority Ano Development ba ang pangalan? Appropriation Fund. So, ginawa lang nilang unprogram. So, paano natin Mm. papaliwanag ko sa mga kababayan natin, sir? Actually, hindi yung unprogrammed mismo yung pork barrel. Ang kahalagaan ng decision ng Korte Suprema na ibasura yung PDAF, yung Priority Development Assistance Fund, Assistant, um, tama. Mm. yung kahalagaan nun, wala na yung opisyal na alokasyon para sa mga mambabatas na gagastusin nila. Okay? Sa totoo lang, ang nangyari doon, sinabi nila bawal ang pork barrel, ang mas sinabi nila bawal ang PDAF. Pero, ang pinaka-epekto nun, tinago sa atin yung pork barrel. Kasi dati ganitong sistema. So yung presidente ibibigay yung kanyang proposed budget sa Kongreso ng Hulyo, Agosto. Pag-uusapan ng 4-5 buwan, tapos ipapasa. Sa discussion 4 o 5 buwan na yon, may PDAF, nakalista. Kay gantong senator, gantong PDAF niya. Kay gantong congressman, gantong PDAF niya. Yun ang sabi ng Korte Suprema na bawal. Ito yung, I think, hindi na sasapol ng marami. Kung dati, makililista mo, makita mo yung listahan ng PDAF ng mga mambabatas dahil nasa budget siya. Ngayon, nakatago na siya. So, imbis na negotiate ang mga pambabatas sa presidente para sa kanilang pork barrel sa PDAF, ngayon ang usapan, pag-umpisa ng taon, halimbawa ngayon, January, February ng 2025, iikot na actually ng mambabata sa mga ehensya. Pupunta na yan sa DPWH, pupunta na yan dun sa DepEd, pupunta na yan sa DSWD. Sabihin, uy, kaya naman ganito kalaking project sa distrito ko. So, Enero, Pebrero, lahat ng mga mambabatas, kakusapin ng siyang presidente, uy, palagyan mo na pork barrel ko. Pagdating ng Hulyo, Agosto, nakaisumite yung budget, 6.4 trillion halimbawa, pero wala nang PDAF, pwede ng pork barrel. Hindi mo nakita. At actually, mas delikado pa ngayon eh. Kasi kung dati, lantara makakita mo yung allotment assignment dun sa kongresista sa senador, pagkatapos ng Supreme Court decision, natatago na yan, nalulubog na at nakakalat na sa budget yung PDAF na yan. Yung dating PDAF, ngayon nakalista na yung farm to market road dito, multipurpose project dyan, multipurpose hall dyan, flood control project dito. Unless bigyan ng gobyerno access yung publiko na magkano ba ang project sa bawat distrito na hindi na ginagawa, hindi mo na nakita yung pork barrel. So sa Mm. amin, yun ang pinakamahalagang punto at hindi inaasahan nung sinabi ng Korte Suprema bawal ng pork barrel. Natago yung pork barrel. Yun lang ang pagbabago. Mm. Ibang usapin yung unprogrammed appropriations. Hindi actually yung unprogrammed appropriations yung pork barrel. Kasi yung pagkakaiba ng program sa unprogrammed appropriation, yung programmed, committed na yan. Ano man Mm. mangyari, kailangan paggastosan ng gobyerno yung Yun mga talaga nakalista sa dapat ilagay. applications. Yung unprogrammed, depende. Kung merong savings yung gobyerno, kung may dagdag Mm. na kung may dagdag na buwis na pumasok, kung Pumasok. merong dagdag na utang mula sa ibang bansa, pumasok. At nitong hinabol nila nito nakarang taon, kung Sakto merong yan. mga surplus funds doon sa mga Mm. Mm. GOCC, Mm. government corporations. Kung nandun yung 4 na bagay na yon, extra kita sa mga buwis, bagong buwis, utang galing sa labas, at yung excess funds ng mga government corporations, pag may 4 dun sa mga bagay na yun ay matala nila, doon lamang pwede i-implement yung unprogrammed appropriations. Pero ang So sir, yung binito pala ni Marcos, wala palang silbi yun, yung 168 dahil wala palang pondo yun. oh, Unprogram yun eh. hindi pasikat lang yun. Oo. Seryoso. Para lang may sabing may May ginawa siya. masabing may Oo, binito. May sa malang niya halimbawa, yun. kasi ito kailangan ko mailinaw eh. Yung pork barrel, hindi yung unprogrammed appropriations. Yung Mm. pork barrel, garapal nga kasi mga mababatas eh. Nilagay nila sa programmed. So kaya lumobo Mm. yung unprogrammed kasi para mailagay nila yung kanilang pork barrel sa program para garantisadong may pondo,
meron silang tinanggal sa program, nilipat sa program. Ang So program. halimbawa ganito, um, Rice Competitiveness Assistance Fund. May 5 billion nilipat niya from program to unprogrammed. To ang program. Yung 5 billion na nabakante doon, nilagay siya flood control project. Okay? So ang ginawa ng mga mambabatas ngayon, garapal talaga sila. Dati yung kalikot ng Kongreso, mga 5 billion, 10 billion, 50 billion, konti lang yung kalikot nila hanggang 2022. Pagpasok ng 2022, biglang lumolobo yung unprogrammed. Lumobo ng about 200 billion. Nitong nakaraan 2024, lumobo ng I think halos 500 billion yung pork barrel. So example natin 2024. Bakit lumobo ng 500 billion pesos yung unprogrammed? Kasi nung pinag-uusapan sa Kongreso, July to December, yung budget, yung mga mambabatas, may pork barrel na sila. Sa budget isinumite nung July, may pork barrel na sila. Hindi nagkasya sa kanila yun. Dinagdagan pa nila. Paano dinagdagan? Nagtanggal sila ng 500 billion mula sa program, nilagay dun sa unprogrammed, tapos yung nabakante na 500 billion doon pinasok yung kung ano mga flood control projects at ilang mga multipurpose hall nila at iba pa. So sa amin, kumbaga, yung paglobo ng unprogrammed, hindi yun mismo ang pork barrel project. Yung pork barrel nandun sa program, pero kung gaano kalaki yung nilobo ng unprogrammed, alam natin ganun kalaki yung pinasok nila na pork barrel Pinasok projects. din, oo. Kasi may tinanggal sila. Saka doon, may pakinabang sila doon, tiyak. Ay, yun na yun. Siyempre, Yun kung na yun. Kumbaga, sir, kaya tama di ba nung 1990s, no? Nung early 90s, sikat na sikat si Ka Ernie Baron. Meron siyang tinatawag na pito-pito. Pero ngayon may pito-pito-pito yata yung kumikilo sa Hindi. Ayun yung pinamimigay yata, Ernie Baron. Totoo nga yung sinasabi ni Mayor Magalong na 777 na Oo. pagka sumama ka sa sorte ni Sumama ka. Speaker, may 7 million ka sa AKAP, 7 million ka sa Tupad o 7 million sa AIX, 21 million. Sure na Apat na kaagad beses yun, ka sasama sa sorte, yun, kumbaga maliwanag na 84 million yon. Kumbaga, kasi ang diskarte nila ngayon, di ba sir, dahil hindi na nga sila pwedeng mag-direktang papadaanin nila naman sa DSWD, ganon. Paano nila natutwish yung budget na para mapunta sa bulsa nila kung meron man? Sige. Okay. Sa 2025 budget, yung pinirmahan ni Pangulo Marcos, isang halimbawa dyan, nung napasa kamay na doon sa Kongreso yung pagdi-discuss ng budget nung Hulyo hanggang December, nagtanggal sila ng 50 billion doon sa 4Ps, yung Pantawid Pamilyang Pilipino na program. Yung 50 billion na yan, nandun nung July, 50 billion, 4Ps, actually 110 billion na request ni Pangulong Marcos, yung 50 billion tinanggal nila sa program, nilagay nila sa unprogrammed. Okay? Para maggalaw nila yung pera na yun, yung 4Ps mahirap kasi galawin yun eh. Kasi may mga nakalit sa mga beneficiaryo din eh. At grabe yun, siguro aabot siguro sa 4Ps program, walang biro. Baka umabot ng siyam hanggang 10 bilyon piso. Pag ano lang yan, administration lang yan. Pagbisita sa mga pamilya, pagtanong magkano ang kita nila, titinan yung mga appliances mo, may ref ka ba, may TV ka ba, may laptop ka ba, or may cellphone ka ba. Mabusisi yung 4Ps. Para mo ko yung listahan ng apat kalahating milyong benepisyaryo, sinusuri yan bawat pamilya. At dahil may ganong klaseng formal na listahan, may kalikot pa dyan, pero medyo mahirap kasi may listahan ng benepisyaryo, may pagkwenta kung ano ba kita nila, may pagsuri kung ano ba yung pag-aari nila. So medyo yan, pwede hanapan ng paraan pero mahirap. Ang ginawa ni Speaker Romualdez, yung 50 billion sa 4-piece program, nilipat niya sa unprogrammed. So dati 110 billion pesos yung 4-piece, naging 60 billion pesos na lang. Ang pinampalit ni Speaker Romualdez, yung AKAP niya. Alay Kabuhayan, hindi naman natuloy. Basta Ayuda AKAP. para sa Kapusang Pikita program. Ayun. Yung AKAP, hindi tulad ng 4-piece.
walang listahan na benepisyaryo Wala, yan. Ngayon oo, nga lang yan. binigyan ng Yung mga tambay guidelines ng doon. ano, di ba? Oo, Ng kahit sino na lang DSWD. dyan. Yung guidelines, kalokohan. Kasi ganito, ikumpara nyo, sa 4-piece, para malis sa kabilang benepisyaryo, pupuntahan ka sa bahay. Iisa-isahin yan. Yung Kaya barangay laki ang ng umiikot na nun. Mga kaya laki ng taga-barangay. admin budget para sa 4-piece. Ang dami nila kinontrata na door to door yung mga Mm, pamilya. mm, So medyo may database yan. Yung AKAP, wala. Ang sabing criteria ng AKAP, kumikita na hindi abot sa minimum wage at mm. nahihirapan sa gastusin. Sa ganung klaseng definition, hindi seryoso. Kaya kahit, saka wala Sa silang listahan Pilipinas ng mga ngayon, pangalan, ano? sa ngayon wala Wala. pa. Sa ganung Wala. definition, hindi bababa sa 16 na milyong pamilyang Pilipino, hindi abot ng minimum wage ang kita nila. Kung ang dip ko ang kailangan ba para maging akap, nahihirapan ka sa gastusin mo. Ito, sa 10 pamilyang Pilipino, 20 milyong pamilya, wala silang savings. Kahit isang toka. So, ikumpara mo dyan, 4-piece, masilip na listahan. Mm. AKAP, walang listahan, basta hindi minimum Para wage ba? kasi nahihirapan. Kahit sino na papasok doon. So, Oo. sa tanong nyo, ano yung ginawa ng mga kongresista ng mabatas para pwede sila makialam na mas madali? Ganoon, pinilitan nila yung programa from 4-piece to AKAP. Yung 4-piece ngayon, Mm. na-meet na siya. Nasa 60 billion na lang from 110. Pero yung AKAP, ang naipasok na doon, 26 billion. 21 billion para sa mga kongresista, 5 billion para sa senador. Bawal nga yun eh. I think, nadulas si Senator Grace Potter, sabi niya, sa pagpasa ng AKAP, 5 billion for the Senate, 21 billion for the House. Wala naman sila dapat pakialam doon eh. So medyo tingko na Eh, dadulas sa akin siguro dahil controversial na yung usapin ng budget. Ay, nako. Kapdits. May tanong ka, Kapdits? Teka, nawala eh. Hindi, si Cap Rene, ito. Balikan natin yung tanong ni Cap Rene, nakita ko eh. Pwede daw bang hindi magbayad ng utang panlabas ang Pilipinas? Ay, sa amin, oo. At ang panakot nila palagi, nako, kung hindi magbayad ng utang ng Pilipinas, hindi na tayo papautangan. Dalawang punto namin dyan. Una, kung nahihigop ang rekurso mo sa pagbayad ng utang, hindi yung kawalan, hindi ka pautangin. Kasi, Mm. nakatipid ka sa kita mo eh. So, kahit hindi ka pautangin, yung dati mo nilalabas, yun ang gamitin mo sa iyong pangailangan. Mm. Ikalawa, hindi Hindi totoo, ka hindi tayo nauutang, ano? papautangin. Ano pa? Tsaka hindi yung totoo eh. Kasi yung mga bankero, yung mga nagpapautang, basta makita nila na sa darating na panahon, may paputangin ka, mangyayari yon. At yung mga halimbawa ko dyan, pagkatapos ng gera, nung World War II, yung Germany, hindi nagbayad utang. Huminto bang pagpaputang sa Germany? Hindi. Tuloy-tuloy yung Mm. pagpaputang sa Germany. Itong dekada 80, 90, may mga bansa tulad ng Argentina, hindi nagbayad ng utang. Hindi ba sila nakautang ngayon? Nakautang naman sila. So sa amin, yung panakot na kung hindi ka magbayad utang, kawalan yan. Hindi yan totoo. Yung hindi yan Pero, kawalan kasi pero yung yung dati mong interest bayad utang patuloy. magamit. Ha? Yung interest, yung pagtaas ng interest patuloy yun. Hindi. Yun ang pwede sabihin kasi. Ang pwede sabihin ng gobyerno dun sa, halimbawa for 2025, sa 2 trilyon piso na yan. Kung sabihin niya, itong particular na inutang na to para sa proyektong ito, yung proyekto na ito ay laki ng kickback ng mga kongresista dyan. Or itong proyekto na ito, masyado malaking binigyan na na interest rate. Ika-cancel na natin yan. Yun ang pwede gawin ng gobyerno. Pwede niya busbusin talaga yung 2 trillion. Nakalista naman lahat yan eh. Pwede isisahin, ito kalokohan to, ito napunta na to sa corruption, ito wala man pakinabang ang Pilipinas dito. Tapos sabihin niya, sorry, hindi namin ayaw namin bayaran yan kasi hindi kami nakinabang dyan. At hindi na yung Pilipinas naman yung gagawa niyan eh. Ang dami ng bansa ngayon, ganda ng model nila, nagpapakansela sila ng utang nila. O kaya, nagpapaubaya yung pagbayad sa ibang, hahabain na imbes in 5 years time, 10 years time. Pwede naman gawin. Ang punto namin, yung pagiging automatic, ang kitid ng pag-iisip na gano'n eh. Ano nga lang, kailangan ng gobyerno ng pera? Sabi kailangan niya ng pondo? Bakit mo hindi bubusisiin yung trilyon-trilyon pisong bayad utang? Di ba? Medyo
parang trabahong tamad yung dating nun. Mm. Sir Sani, naiisip ko lang, halimbawa, umutang tayo para sa pagpapagawa ng 10 tulay. So, ang Mm. budget na yun ay para sa 10 tulay. May pagkakataon na wag nang gawin yung 10, gawin na lang na 5 tulay. Kumbaga Actually, sa ano ay, okay. Oo nga eh. Yung questionin usapin ba kasi, yun? hindi. Kung matuloy yung gobyerno, uutang ka para sa yung pangailangan. Ganun Mm-mm. kasimple lang yun eh. Kasi yung utang, may kabayaran eh. Magbabayad ka ng interest eh. Di ba? Hindi naman siya Mm-mm. libre. Okay? So sa amin, ang simpleng dapat ginagawa ng gobyerno, bawat pisong ginagastos niya, dumaan sa wastong pagsusuri, kailangan ba itong pinagagastos na hindi? So sa amin ngayon, itong pagbibigay ng napakalaking budget para sa pork barrel projects, kalokohan yon. Dapat ihinto yon. Itong pagbabayad ng utang, pati yung mga utang na hindi na kinabang ng Pilipinas, suriin natin, isa-isayin natin yung mga utang kung kapaki-pakinabang yan. Kung may pakinabang tayo dyan, bayaran yung ating utang na yan. Kung wala, sabihin natin, ayaw na yung bayaran yan. O babayaran namin, Mm. pero low priority. In 20 years namin, babayaran. Maghintay lang kayo dyan dun sa kasakitan nyo. Ikatlo, Mm. yung ano to, yung infrastructure projects, sa amin yan ang pinakamalaking kalokohan eh. Kasi sinasabi palagi infrastructure, yan ang magbibigay ng pag-unlad ng Pilipinas, etc. etc. Pero kung nakakonsentra yung pinakamalaking bahagi ng infrastructure projects, mahigit 2/3 na lahat ng infrastructure projects nasa NCR, Timog Katagalugan, Gitnang Luzon. Ito yung 3 rehiyon na pinakangat sa buong Pilipinas. Kung gusto mag-infrastructure projects, dalhin mo dun sa Mindanao, dalhin mo sa Visayas, dalhin mo sa Northern Mm-mm. Luzon, kung saan kulang na kulang infrastructure. So para sa amin, pati ganong klaseng pagsusuri, saan mo gagamitan ng 100 piso para sa infrastructure? Huwag dun sa mayayaman ng rehiyon, huwag dun sa Mm-mm. mga malaking kumpanya na makikinabang. Dalhin mo sa mga remote na regions na kulang talaga yung infrastructure at may mga magsasaka makikinabang doon. At kung kailangan ng ospital, gumastos ka para sa ospital. Alam mo nga, grabe yon. Isuma mo yung gasto sa 1.5 trillion pesos na infrastructure ng gobyerno. So 1.5 trillion for 2020, 2025. Sa 1.5 trillion na yan, ang para sa ospital, hindi pa abot ng 15 billion. Hindi pa Mm-mm. 1% ng buong infrastructure project para sa ospital. Eskwelahan, hindi pa abot ng 3%, 38 billion lamang out of 1.5 trillion. So anong priorities ng gobyerno sa infrastructure? Hindi yung kapakipakinabang sa ordinaryong Pilipino, eskwelahan, ospital. Pati irrigation, hindi pa nga 2% infrastructure and irrigation 25 billion pesos lamang. At sasabihin nila, wala tayong magawa sa pagtaas ng presyo ng kamatis o ng gulay. Kung yung agrikultura, hindi mo bibigyan ng suporta, kung yung masakahan, hindi mo bibigyan ng patubig, paano magiging produktibo yung sakahan? Paano Mm. magmumurang pagkain kung hindi produktibo yung sakahan? Alam mo yun, yung ganyung klase pag-iisip lang talaga, sa amin, ganun kasimple lang. Bawat piso mahalaga, Mm. bawat piso ibigay sa mga nangangailangan. At hindi kailangan bayad Mm. utang, hindi kailangan ng pork barrel, marami sa mga magarbong infrastructure projects, hindi yan kailangan. Tama. Mm-mm. Sir, usapang utang pa rin kasi, yung ano pa nga, no, yung mga project, sabi nga ni Kadaling, imbes na farm to market, ano, Farm to pocket. farm to market, Time to oh, pocket. madalas farm to pocket. Hmm. Baka farm to pocket ang nangyayari. Pero ang tanong ko, sir, yung kasi marami tayong mga proyekto, mga ilang administrasyon na, no, yung mga inutangan na, nautang, no, nautang na, binabayaran na, pero hindi naman natuloy. Like for example, yung panahon ni Marcos Sr., yung BNPP, magkano yung inutang na $2.3 billion ba yun Billion na, dollars. no, Oh. na Mm-mm. kailan lang natin natapos bayaran. Tapos yung panahon ni Gloria, yung sa, kung di ako nagkakamali, sa National Railways, di ba? Sa City NBN NBN City. City, no? Ah. Ilang milyong dolyar din yung inutang niya sa China na naibulsa na nila pero hindi naman tapos. Tapos ito ba kasama sa binabayaran pa rin natin hanggang ngayon, sir? Lahat ng mga Marcos loans, in advance payment yan, I think, kay Pangulong Aquino. As of Mm. 2000, Pangulong Gloria Mm. Arroyo. As of 2007,
Yung original kasi na schedule sa mga pagbabayad ng utang ni Marcos hanggang 2023. Pero nung panahon ni Gloria, advance payment niya ng 15, ng 15 taon. So imbis na 2023 linisin yung utang, in advance payment niya by 2007 or 2008, bayad na lahat ng utang ni Marcos. Pati yung sa Bataan Sa Nuclear Power PNP. Plant. Oo. So, ano na yan? Quits na yan. Pero ibang mga proyekto dyan, eksakto yung punto na yan eh. Kasi maraming projects with the World Bank or with the ADB, hindi pa napapatupad. Pero kahit hindi mo pa na-implement yung project, may mga commitment fees na binayad at may interest na binabayad. So yun ang punto nga namin, sakto. Sa 2 trilyong pisong utang natin ngayon, na bayad utang, at sa 16 trilyong piso na kabuong utang ng Pilipinas, may trabaho ng gobyerno yan. Isa-isahin mo yung mga utang na yan ba ay proyekto na ipapatupad ever? Kung hindi na, ihinto na yan. Bakit pa tayo magbabayad ng interest sa isang utang na hindi ginagamit kasi hindi implement yung proyekto? So exactly yung tanong nyo, yun ang trabaho ng responsableng pamahalaan. Hindi automatic appropriation. Kasi automatic appropriation, hindi mo bubusisiin yung mga yan eh. Hindi mo iisa-isahin yung mga yan. Automatic, pasa na yan, babayaran natin yan. So exactly, trabahong tamad talaga yung automatic appropriation. Lalo't-lalo na, ang bigat-bigat ng utang, ang laki na pangailangan natin, binibigyan pang katwiran, wala tayong pera pag parami ng ospital, kailangan idaan sa health insurance yan, kailangan ibigay sa pribadong sektor. Ibibigay mo talaga sa pribadong sektor kung hindi mo ginagawa yung trabaho na nagagamit mo ng tama yung pera, kumikita ka ba doon sa dapat pagkakitaan? Tama ba na hindi mo bawasan mo ang buwis sa mga kumpanya? Kailangan mo ng pondo eh. Ba't mo kailangan mo bawasan ang buwis sa kumpanya? Kasi ang priority mo, malaki ng tubo ng mga negosyante. Yun ang maling pag-iisip. Kasi yung pagbawas ng buwis sa mga kumpanya, pagbawas ng kita sa gobyerno, pagdagdag sa tubo ng mga kumpanya. At yun ang totoong priorities ng pamahalaan. Isa pa sir, yung kasi alam naman natin ang legislative bukod sa paggawa ng batas, meron silang function yung tinatawag na oversight, no? Oversight function. Oh. Kasi sa obserbasyon ko parang hindi nila ginagawa yun kasi pag gumawa sila ng batas para sa mga budget sa mga sa mga proyekto, wala nang bahala ka na sa buhay mo, hindi na nila bubusisin yan na kung pinapatupad ba ng maayos yan, ano yung comment nyo doon, sir? Yung sa ganung oversight function ng legislative? Dahil sangkot yung mga mababatas natin sa mga kalokohan sa paggastos, potentially may oversight sila, pero hindi nila in-exercise. Ganun kasi lang kasi yung totoong oversight function, matrabaho yan eh. Di ba? Kailangan mo alamin, hindi lang sa uspe ng utang. Sa buong 6.5 trillion pesos, ang part ng oversight ay yung 6.5 trillion nagamit ba ng tama. So, sa halimbawa lang, dun sa pinilit nilang idagdag na pork, yung sa kahit nag-veto si Pangulong Marcos ng 26 billion pesos, ang hindi na nakalimutan dyan, ang unang hiningi nila na pork barrel, no, ang unang hiningi nilang dagdag na pork barrel ay hindi lang actually 26 billion pesos. Ang pinadagdag nilang pork barrel, 289 billion. Okay? So, ano ba dapat 50-50 gawin pa ng natira. oversight? Hirap tandaan ng Oh, ano. 260 billion pa natira sa kanilang dagdag na pork barrel. So, walang biro. Hindi siguro bababa sa kalahating trilyon piso ang pork barrel ng mga mababatas ngayon. Ang tanong, kung ikaw ay may 500 billion pesos ng pork barrel, papayag ka ba na may totoong oversight na hindi lang kayo-kayo ang nagkukutkot niyan, kundi may mga NGO na makikialam o paano nyo ginastos yung project na? Siyempre hindi. So, hindi na-exercise sa oversight function kasi kung magnanakaw ka, i-oversight mo yung pagnakaw mo. Hindi, di ba? So, nandun siya potentially. Common sense lang, sir. Hindi. Sir, At kaya, hindi. himayin nga natin yung budget Ay, pero na para sa edukasyon daw. may Sige, isingit okay. lang ako. Kanina nung nagkwentuhan tayo, nabanggit to yung paninira, yung black propaganda dito sa mga kandidato ng makabayan. Bakit sila takot na takot na magkaroon tayo ng 11 senador na mambabata? Hindi lang sa Congress.
Bakit sila takot na Sa takot Senado. na may magkatayo na 11 senador sa Senado? Bakit sila takot na takot na may party tayo sa Kongreso? Kasi nasa batas yung oversight function. Hindi siya nag-function kasi puro magnanakaw yun nandyan. Puro nandun Pero sila. kung meron kang progresibong mambabata sa Senado o sa Kongreso at ilabas Mm. yung kapirasong papel sabihin, in exercise of my oversight function, nga ng audit report sa lahat ng mga flood Ayun, control oo. projects na yan, Mm. nga ng flood audit report sa ACA project na yan, dun sila mabubuking. So bakit Mm. sila Sir, all out speaking, ngayon, naharangan yung pagpasok nila? Kasi ayaw nila magamit yung poder ng gobyerno laban sa kanila. Tama. sir, yan Mm. nabanggit niya kasi nung na-interview natin si Kong Franz Castro nung last year tungkol Hmm. dyan sa budget hearing. Kasi yun yung pinaka parang oversight nila, di ba? Yung binubusisi nila yung Oo. confidential fund ni Sa BP. kanila lang naman nanggagaling yung mga pagtatanong yung mga Yan nga pagsusuri eh. eh. Tinanong ko Hmm. nga si Kong Franz, sabi ko, ma'am, ano ba yung diferensya ng budget hearing noong 2023 tsaka 2024? Sabi, malaki. Kaya, dahil noong Mm. 2023, hindi pa ganun nagbabanggaan ng gusto yung dalawang panig, kaya hirap na hirap sila. Hmm. I-oversight yung budget. Pero ngayon, last 2024, dahil outright na yung banggaan, napadali sa Mm. kanila yung pag-oversight na dahil Oo. unang-una sa COA, nasamo nila ang COA, ibinigay ng COA yung mga di ba, yung 73 million questionable. Parang ganun ba yun, sir? Oo, sakto yun. At bakit bumelo yung pag-oversight ng Kongreso ngayon? Kasi Mm, yung pangkat ni Marcos, gusto ipitin yung pangkat ni Duterte. Oo. Yan. exactly. So, hindi yun sa prinsipyo na exercise natin na maayos sa oversight function para Oversight. silupin. Hindi eh. Mm. At ang Mm, naging tulak doon, nasa interes na nasa poder, na ipitin yung kabilang mm, nasa poder. So, siyempre, yung laro ni na Nagbibistuhan sila magkabila. Ganun. maximize mo na Mm. lang yun. I mean, sa ngayon, kung may ganong klase opportunity, susunggaban natin yun. Pero, Mm. tama, tama. ibalik ko doon sa unang punto. Nandyan ang oversight functions. Para mag-function siya na magbigay ng oversight, kailangan matino na kaupo sa pwesto. Hindi yung paminsan-minsan lamang dahil na may banggayan sila kaya mo i-exercise yung oversight. Hindi ganon. At sa amin, Mm, yun ang kahalagan actually ng halalan eh. I mean, may hangganan yung pwedeng gawin sa kasalukuyang Yun ang dapat sistema. malaman Pero ng mga kababayan natin, di ba, sir? may pwedeng mapigang pakinabang kahit pa paano. Pero yun nga, kailangan na sa Mm, pwesto. Pwede na yung tanong Please. ko. Yung tungkol Hmm. sa Sige, sige. education. Di ba ang sabi nila malaki ang porsyento na napunta sa education. Pero kung bubusisiin natin yung nilalaman nung porsyento na yon, hindi naman talaga para sa talagang pagpapaunlad ng ating education eh. May mga itinapang sila doon tulad nga nung isinama yung sa PNP Academy, PNP, yung sa AFP, yung PMA, militar. Oh. at saka kung ano-ano pa. Pero yung talagang pagpapaunlad ng ating education sector, wala, parang hindi. Okay. Alam niyo sa amin sa totoo lang, sekundaryong usapin yung mga um, PMA, Local Government Academy, kasi maliliit lang yung mga yun eh. Sa totoo lang, Mm, kung kahit isuma mo lahat ng mga budget ng mga kutkut na yan, hindi pa siguro aabot ng 1 bilyong piso, 2 bilyong piso yan eh. Kasi maliit lang sila. I mean, halimbawa sa isa PNP, baka ilang daang milyong piso lamang. Ang punto ko lang, hindi yun ang Mm. pangunahing usapin. Kasi mm, yung pinakamalaking budget para sa edukasyon, tama, nasa DepEd, SUC, SCHED, tsaka TESDA. Nasa about 1.1 trillion pesos na yan. Yung mm. apat na ehensya na lamang yan. Mm. So sa amin, yung usapin na, para panubuhin ang edukasyon, nandyan yung PNP Academy, LGU Academy, etc., etc. Barya lang yun eh. Okay? So Mm. hindi yun na usapin. Kasi kahit idagdag mo, ibawas mo, hindi masyado malaking epekto dun sa kwenta ng education. Ang siguro dapat masapol, alam nyo ba, dun sa 3,000 pahina ng mga libro ng budget dyan, meron dun may isang table doon, talahanayan doon, yung expenditure program ng gobyerno. Alam niyo ba, as early as February 2017, nakahani doon economic services, social services, edukasyon, defense, public services, utang, by sector na lista niya.
Noong 2017, panahon ni Pangulong Duterte, yung education sector, mas maliit ang budget kumpara dun sa communications, road, and transport. Kasi ito yung nag-start yung build infrastructure niya. Actually, dun sa education spending ni Pangulong Duterte nung 2017, I think 560 billion lamang noon. Kasama na doon yung PNP Academy, etc. etc. Kahit na isama doon, mas malaki ang communications, road, and transport. Sa akin, ang mas punto doon, huwag tayo malihis doon sa maliit na kutkut na yon para sabihin pinapalobo ang budget edukasyon. Ang mas malaki problema, pinapalobo ang budget sa infrastruktura. So even yung binito ni Presidente na 26 billion, para lamang doon mabawasan yung gastos sa infrastructure ng konti para masabi nila, o yan na, kung i-add up mo Binawasan yung budget, o kung dagdag mo yung budget ng DepEd, SUC, CHED, TESDA, mas malaki yan kaysa budget ng DPWH. Pero ang problema, hindi na naman DPWH infrastructure project, infrastructure agency, di ba? DPWH ay infrastructure agency. Department of Transport ay infrastructure agency. Department of Energy ay infrastructure agency. Mas yung bigyan natin pansin. Huwag yung kutkut talaga dun sa promise, ang liit lang yan. Hindi yung hindi yung kutkut na yan ang nagpapalit ng edukasyon o lito lang ng edukasyon. Yung hindi pagkwenta ng lahat ng infrastructure agencies ng gobyerno, yun ang mas problema. So sa amin, mas sana bigyan natin pansin sa isa't kalahating trillion piso for infrastructure. At yung nga gusto ko i-stress, walang biro. Kung titignan yung 2025 budget, dun sa 1.5 trillion na infrastructure, 38 billion lamang ang for school buildings. Yun ang problema. Sir, Kailangan, sige sir, sige sir. yun yung problema. Lakihan yung budget para sa school buildings infrastructure, bawasan yung mga kalokohan na road networks, flood control systems, mga release, mga kumpanya lang makikinabang dyan, yun ang dapat bigyan ng pansin. So bali yung yung budget para sa mga school buildings, hindi siya nakaano sa education kundi doon sa infrastructure. Um, Nakapasok. Hindi. Kasi actually, yung infrastructure program na 1.5 trillion, may school buildings doon na 38.3 billion. Pero kasi, the way define yung budget, hindi actually hindi isang sektor ang infrastructure eh. Ang nilagay nilang sector doon, communications, road and transport, energy, education, ganyan. So medyo may konting definitional na kailangan ng paglilinaw. Siguro, actually may mga deliberations sa Korte Suprema nitong unang linggo ng Pebrero. Doon actually kukut-kut, ano bang definition ng sektor. Pero kasi ngayon, yung mga sektor ng sa budget, agriculture, environment, trade and industry, power and energy, communication, road and transport, education, may definition ngayon doon. Doon sa lista ng definition na yon, walang infrastructure na nakalista. Nakahati siya into infrastructure ng power energy, infrastructure ng communications, road and transport, infrastructure ng water resources. Pero wala yung salitang infrastructure eh. I-interpret mo pa siya. Sir, siguro bago tayo magtapos, ibabalik ko lang ng konti dun sa pork barrel ng mga mga kongresista, no, kasi kanina nabanggit natin dati 20% lang yung cut nila, ngayon 40 to 50. Ibig sabihin kasi dahil dati sila lang nangungumisyon, ngayon pati yung contractor at sila na rin yata. No? So matindi yung ngayon. So ang doon hindi pa pwedeng masawata, hindi pa pwedeng mabigyan ng pansin to ng mga ng executive o ng judiciary para saltikin tong mga kongresistang gumagawa ng gano'n. Alam nyo, sa pangkalahatan, hindi yan sisingilin ng executive kasi sangkot yung executive eh. Yun ang punto, seryoso, yun ang punto ko. Tama. Pagpasok ng Kongreso, ang unang-unang budget na proposed budget na pinapasa sa Kongreso, ang tawag doon, President's Budget. Yung binibigyan na budget ng Pangulo sa Kongreso sa Hulyo, Agosto para talakayin ng 4 na buwan, ang tawag doon, President's Budget. At yung President's Budget na yan na binibigay, sabihin natin sa Agosto, noong inumpisa siya gawin,
nung Pebrero o Marso, yung pork barrel ng mga kongresista, ng mga senador, pinasok na yan eh. So habang binubuo yung president's budget, may pork barrel na dyan. Kaya lang pumutok uling issue ng pork barrel sa sobrang garapal ng mga senador kongresista, hindi sila nagkakasya sa pinasok nila na pork sa president's budget. Nung nahawakan nila yung president's budget, may pork na sila doon, dinagdagan pa nila ng BICAM. So alam mo yun, ganun sila kagarapal. Pero yung nga yung gusto ko madiin dito, yung pork barrel ay hindi lamang pumasok dun sa BICAM. Sa mismong budget ng presidente, may pork barrel na doon. Nandun Kasi na. tanong, hindi ba to pwede buwisiin ng presidente? Hindi niya gagawin yun kasi damay siya sa pagbuo Sabi, ng pork barrel mula simula. Ang nireklamo lang uh, niya, sa halimbawa dyan, yung vinito niya 26 billion. Kagaguhan yun eh. Kasi may daang-daang bilyong pork barrel na sa president's budget. Nung napasamay sa Kongreso yung president's budget, nagdagdag sila sa BICAM ng 289 billion. Pansinin nyo, ang binawas sa presidente dun sa 289 billion, 26 billion lamang. So 26 kumbaga, billion. ang netong effect niyan, may daang-daang bilyong pork barrel na in the president's budget at dahil 26 billion lamang ang vinito niya, hinayaan niya na madagdagan ng 260 billion pesos pa. So, ganun ang takbo. So, at sa tanong mo, yung presidente ba, ibubusisiin niya? Hindi. Hindi Kasi, na. pinayagan niya. Dahil 26 billion lang ang vinito niya sa 289 billion, pinayagan niya yung 260 billion na pinasok na pork barrel, na dagdag na pork barrel. Mm. Ibubusisiin niya. Ang dami isa doon, di ba? Hindi sir, Hmm. siguro yung wala kayang ano yung relasyon tong yung pag ganto ka ano yung budget ngayon sa napipintong impeachment case ni VP Sara kasi alam naman natin na hindi tatakbo ang motor kung walang gasolina. Kumbaga, ang Mm. sasakyan walang gasolina. Kumbaga, paano may impeach si Sara kung hindi lalangisan yung motor, which is the Ah. Congress. Ang hirap basahin na ganun kasi itong budget for 2025, halos Mayo ng eleksyon eh. 'Di ba? Mm. Tapos medyo may kahigpitan din yung Kongreso, may batas kasi, 'di ba may freeze dapat sa mga infrastructure projects. So kumbaga Mm. kailangan mag-advance. Kumbaga Enero hanggang mga I think Marso lamang pwede yung spending, yung Project. Abril, May. Oo. Mm. So medyo hindi ganoon kadali. I mean may schema yung mga batas na i-advance nila yung mga proyekto pero gasto sa Mayo. Pero kung usapin ng impeachment, hindi yung 2025 budget ang pang-impeachment. Yung 2024 sana. So tingin ko yan Mm. na medyo malaking katanungan din even sa amin. Yung moment ni Pangulong Marcos para i-impeach si VP Sara, nitong ano na yun eh, nung bumuwelo na yung nagka-quadcom hearings na, yung ICC may banta na doon, ang daming kontrobersya yung lumalabas doon sa confidential funds, yung buwelo sa ano nandun sa nakaraan 2024 budget eh. So ang tanong siguro, Mm. bakit hindi niya ginawa yon? Kasi kung ang tinatanong nyo ngayon, ito bang budget binibigyan ng pork para sa impeachment ni Sara Duterte? Pwede, pero alanganin kasi Mm. may elections na sa Mayo eh. So kumbaga yung budget for that Mm. 7 buwan ng 2025 labas na dun sa impeachment yun eh. Hindi ko Mm. alam kung may niniwala na may impeach si Sara sa Hunyo. Parang hindi na eh. Sa totoo lang medyo malabo na yun kasi kapag tapos na yung halalan sa May 2025, ang Magbabago na tingin ng yan. mga ang tingin ng mga politiko, ang tanaw nila 2028 na eh. 2028 na. Mm. Totoo Oh, yan. lalo silang hindi mag-iisip na ano to, na ipitin pa si VP Sara kasi yung yabang Duterte titindi yan. Kung hindi sila ma-impeach sa actually hanggang Pebrero na lang nga eh, mag-adjourn na yung Mm. Congress eh. Ayun nga. Kung di sila Totoo. ma-impeach sa dati ng mga ilang linggo na ito, ang yabang naman Duterte sabihin nila, oh, ang dami-dami yung ginawa, nag-quadcom kayo, nagkaroon kayo ng mga Mm. ano ng mga investigasyon, hindi umubra na impeachment nyo. So yung buwelo actually, nasa mga Dutertes ngayon eh. Kasi nga pinalagpas yung Desyembre, hindi siya ini-impeach. Kaplitz. May tanong ka pa, Kaplitz? Hindi, ibang ano na yun eh, impeachment na yun eh. Ayoko nang muna. Hindi. Nandito Sige, tayo sa budget eh. yan na pa rin. Budget pa rin. Kung may dagdag ka pa tanong sa Oo. budget.
Di tinitingnan ko kung may mga tanong yung mga kasama natin dito. Wala naman. Wala. Mm. Sir, habang tinitingnan ni Kaptich yung ano, pasadahan natin copy ng konti lang. Kasi di ba, yung nabanggit natin sa balita kanina, inflation, dahil ano yan, kumbaga sa Mm. kakapusan ng kita, no? Mm. Yung minimum wage ngayon sa NCR alone na ano lang, 600 lang, pero ang living wage allowance is 1,200. So napakalaki ng gap. Wala ba talagang mareresolve, hindi ba mareresolve ba yan sa part ng mga capitalist? Kasi alam naman natin sa parte ng capitalist, kaya hindi rin sila makalarga ng andiyan pa rin yung tinatawag na red tape na talagang Mm. nasa kultura ng politika natin yung ika nga yung padulas na yan, lagay na yan. Kaya, kumbaga, kasama sa cost of production nila yan. Kaya, kumbaga, isa sa binabayaran nila para, kaya, isang dahilan na, kaya hindi nila. Pero, ano ba yung pagtingin natin doon kasi kung tutusin, pwede naman sigurong kung titignan, kukwentahin natin yung kita ng mga kapitalista, ng mga namumuhunan, kayang-kaya naman nila ibigay yung 1 to, di ba? Oh, alam nyo, kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Bagay. Nakwenta namin sa Ibon yan eh. Sa pinakuling datos na meron ng gobyerno as of 2021, kung ibigay um, yung family living wage na yan, hating kapatid ang mangyayari sa tubo. More or less, I think 50% ang magaganap na hatian doon sa tubo. So, halimbawa, um, kung ibigay yung 150 pesos, example lang, Mm, mm, hindi yung buong family living wage. Kahit mm. magdagdag aumento lamang na 150 pesos. So magiging Para sa computation 750. namin, Mm, parang 10% lamang ng tubo ang mawawala sa kapitalista eh. So sa mm, amin, mahalaga yung punto na yun kasi ang palaging sinasabi ng mga negosyante, hindi namin kaya magbigay ng dagdag na sahod. Magsasara kami, magkakaroon, panakot nila, lalong may pinsala sa mga gawa kasi magkakaroon ng tanggalan. Kaya alam nyo ba, yung ibon, matyaga kami dumalo sa mga regional wage board hearings. Matyaga mm, kami mag-attend sa mga hearings sa Kongreso tukol dun sa sahod. Sa lahat ng mga negosyante nagsabi, hindi namin kaya. Isa lang laging tanong namin, pakita nyo yung yung inyong libro. financial records, yung libro na hindi nyo Oh, kaya. Alam nyo sa ilang taon na yung ibon hinihingi yan sa wala Kongreso, nagbigay. Judicial Wage Board, wala nagbibigay. Bakit? Kasi kaya nila eh. Kasi di ba ang dali Mm, no? Kung talagang hindi nyo kaya, sulpak mo sa mukha namin na, yan o, hindi namin kaya. Libro yan. Ako nga, no, sige na nga, mali kami. Walang oh. nakakita. Bakit? Kasi nagkakaso na lang dun sa, sabihin ng negosyante, hindi namin kaya, tatakutin ng mga gawa, magkakatanggalan. Pwede, wala silang nabibigyan na ebidensya. So sa amin, ang pinapanindigan namin ngayon, gamit ang pinakamalaking database ng Pilipinas sa mga negosyante, yung Philippine Statistics Authority, meron siyang tinatawag na Annual Survey of Philippine Business and Industry. Ang sinisurvey nila, humigit kumulang kalahating milyon na negosyo. Mm, Ayon sa mga natipo na datos ng PSA, kung tatanggap lamang ng bawas sa tubo yung mga negosyante, kaya nila magbigay ng dagdag na buwis. Kung gusto nila, maraming paraan. Kung ayaw nila, maraming dahilan talaga. ayun nga. Oh. Speaking of mga paraan, since pirmado na ni President Bongbong Marcos itong GAA na to, may posibilidad pa ba na mahabol natin yung mga gusto nating questionin? Yung mga, di ba, yung tungkol sa PhilHealth, yung mga hindi nabigyan ng maayos na budget, meron pa bang paraan? Well, isang pwedeng opening dito ay yung oral argument sa Supreme Court. Kasi nagkapag na ng Mm, mga, I think, 3 petisyon na about mm, yung constitutionality ng ganung galaw na Mm. mm, pinapalobo yung program appropriations, kung anong sinisingit ng mga provision na maaring labag dun sa ligang batas na may Mm. abuse of authority. So sa amin, um, may isang kagyat na laban dyan sa oral argument sa Korte Suprema. Kasi kung mag-decide ang Korte Suprema na may problema sa sistema ng program appropriations, pwedeng questionin itong Mm. 2025 budget. Although Mm. kasi yung sakop ng mga petisyon yung 2024 budget eh.
Pero legal precedent yun. Kung magka-desisyon na paborable, pwede gamitin yung batayan para singilin itong mga ginagawa sa 2025 budget. Although sa totoo lang, may konti pag-atras na yung Kongreso dyan eh. Noong 2024, sabi nila, pwede kalikutin ang savings sa mga GOCC. Tinanggal na nila sa 2025 yun eh. At alam nila mali eh. Alam nila mga question. Pero sa akin, paborable yun. Kasi ibig sabihin, alam nila yung kagaguhan nila kung may nag-raise ng issue, pwede sila masingil. So sa akin, isang kagyat yun na abangan natin anong decision ng Korte Suprema about yung constitutionality ng ginawa ng 2024. Kung maganda yung decision, yung kahalintulad na ginawa sa 2025, pwede natin questionin. So yun. Pero sa amin, ang pinakamahalaga, yung tuloy-tuloy na pag-usapan ng media, tuloy na pag-usapan sa mga forum, sa mga activities tulad nito. Kasi na-normalize na kasi yung pork barrel. Sa totoo lang na-normalize yung pork barrel eh. Ayun nga. Yun ang Diba? malungkot eh. Oo. At lalong sa akin, may pagkaano nga, sa ganung aspeto, medyo dahil sa Supreme Court decision sa PDAF, dahil natago yung pork barrel, lalo na wala sa isip ng mga tao eh. Pero nandun siya, lumala nga yung SOP. So sa amin, very welcome itong bagong kontrobersya kasi nababalik sa isip ng mga tao yung kalokohan ng pork barrel. Pero higit pa doon, ito yung napapasok sa isip ng mga tao, teka, may 6 piso, bakit ilalam nakikinabang dyan? Ba't hindi nakakararami? So sa amin, paunlarin natin ganong klaseng diskurso para masapol talaga, hindi lang pork barrel yung problema. Ang problema, maling prioridad sa pagbabudget. Masyadong marami sa pork, pero masyado rin marami sa bayad utang, masyado rin marami pa sa infrastructure tayo nakikinabang habang kulang sa edukasyon, agrikultura, kalusugan. Pabahay. Kung pag-usapan natin yan at masapul ng mas marami sa publiko yan, yan ang I think kakatakutan ng mga kongresista, mambabatas, pero pati ng presidente. Kasi may mapanuri tayo, hindi lang sa pork barrel, may mapanuri tayo sa maling prioridad mismo ng presidente at ng gobyerno sa pangkalahatan. At kung mangyari yon, di yun ang magbibigay sa mas magandang proseso ng pagbabudget sa mga darating na taon. Of course, mas madali kung meron tayong progresibong mamabatas. Senado sa Kongreso. Yun ang dapat nating... Okay. So, updates, wala nang may tanong ka pa. Talagang lampas na naman tayo sa oras, ano? Talagang pagsikasahan yung kausap natin, talagang dami natin na pinag-uusapan. Ang aga kasi kaya medyo hindi ko pa nag-filter, masyadong maraming sinasabi. Sorry. Hindi, pero ang ano niyan talagang na-educate kami kasani talagang. Pati mga pangkaraniwang mamamayan, na walang pakialam nung una. Ngayon natututo eh. Oo. Kumbaga, budget pambansang budget, parang budget lang ng bahay yan. Di ba? Okay, so kasani, ano yung huling mensahe niyo sa mga kababayan natin? Sabi ng pinakamahalaga, itong 6.5 trillion pesos, hindi to pera ng mga politiko. Pera to ng taong bayan. Kaya dapat ginagamit para sa interes, kapakanan, kagalingan ng taong bayan. Magalit tayo sa pork barrel, tama yon. Magalit tayo sa korupsyon. Pero higit pa doon, magalit tayo na ang ginagamit ng budget para payamanin ng iilan habang naiiwan yung nakararami. So sa amin, iwasto natin yung buong proseso ng pagbabudget, labas to sa pork barrel. Mas malaking laban ito. Okay, on that note, Sani, Kasani Africa, Executive Director of Ibon, maraming salamat po, sir. Hanggang sa muli. Maraming salamat din. Magandang gabi. Good morning Magkakape na ako. Okay. Kape ako pag-isip gagawin ko. Salamat. Thank you po, thank you. Salamat po ulit. Happy New Year. Happy New Year. Kita-kita lang po.